Gwapo, inuman tayo kahit isang baso lang. Mahal ko, bakit parang nagsiselos ka yata? Kung talagang gusto mo ang boss mo, edi lakasan mo ang loob mong habulin siya. Parati ka na lang nakasunod sa kaniya. Anong mapapala mo riyan? Isang hamak na assistant lang ako. Tuwing nakikita ko siya, kahit kalahati man lang ng sasabihin ko, hindi ko na mailabas. Ako, Anong problema kung assistant ka? Nasa iyo na ang bentahe dahil malapit ka sa kaniya. Pwede bang umayos ka naman? Ako, may allergy ako sa alak. Sira ulo. Hoy, tingnan mo. Tinanggihan yung babaeng iyon. Hindi ba't ang oras mo na para sumabak? Naglalasing mag-isa ang boss niyo sa gitna ng gabi. Bilang assistant niya, hindi ba dapat sinasamahan mo siya? Sige na, pumunta ka na. wag na lang. Bitawan mo ako, ikaw na baboy ka. Malinaw na ikaw ang naunang humamak sa akin. Bakit ako ang pinatapon sa mundo ng mga tao? Nagbibiro ka yata, Diwatang Chang'e? Ako na iyong pinuno ay nais lamang mag-imbita kay Diwatang Chang'e na makipag-inuman sa akin. Paanong naging panghahamak iyon? Tsaka, ikaw rin ang hindi muna nag-isip at bigla na lang nanakit sa akin. Naging makatarungan si Emperador sa langit, kaya hinayaan niya akong personal na gumawa ng paraan upang ipadala ka sa lupa. Chang'e, sisiguraduhin kong makukuha mo ang pagmamahal ng taong kapareho ko ng tadhana at ang lalaking puno ng katapangan. Dapat kayong magsama bago ka mag-25 taong gulang upang makabalik ka rito. Zubajie, walang hiya ka. Mahal, susunod na ako agad. Kapareho pala niya ng tadhana si Zubaje, isang mahalagang kapalaran at puno rin siya ng lakas. Ngayong bumalik na ang mga alaala ko, kailangang makuha ko agad siya. At pagkatapos ay babalik ako sa korte sa langit para parusahan ang baboy na iyon. Chang Xiaoe, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ay, yung tungkol doon. President Hao, lasing na po si Xiao kakalabas lang namin. Naglalaro po kami ng Truth or Dare. Maging mapagbigay po sana kayo sa amin. Huwag niyo na po siyang pagbuntunan ng galit. Nawala na sila sa paningin natin, tinititigan mo pa rin? Hindi kaya natulala ka na sa takot? Bago matapos ang isang buwan, tiyak na mapapasakamay ko rin siya. Bakit parang itong babaeng ito ay biglang nagbago ang ugali? Boss, tignan niyo kung paano kita bibihagin. Boss, ito na po ang mga dokumento para sa meeting. Iwan mo na lang dyan. Ikaw, Bakit po? President Hu, di ba sabi niyo sa akin kanina? Dapat na siguro akong bumalik sa trabaho. huminto ka. Kung ganoon, boss, mauna na po ako. Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Ano ba iyon? Ano, yung tungkol sa sinabi niyo noon, tungkol sa dinner ng team building natin. Baka gusto niyong tignan. Sige, gano'n na nga. Hoy, pinaikot na ang bote. Kung kanino tumutok, siya ang kailangang parusahan. Si Assistant Chang. Talo si Assistant Chang. Assistant Chang, mamili ka? Truth or Dare? Dare na lang. Dare daw. Kung ganoon, pumili ka ng isang lalaki dito at hagkan siya sa loob ng 1 minuto. Kapag hindi mo nagawa, kailangang uminom bilang parusa. Grabe naman itong laro na ito. Ako na ang iinom para sa kaniya. Hoy! Hoy! President Hu! Napakagulo talaga kapag dahil sa ganda. Sige lang, ituloy nyo lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Salamat. Assistant Chang, mag-message ka kapag nakauwi ka na. Wag na po, Director Sun. Ako na po ang maghahatid kay boss sa bahay. Sinasabi ko sa iyo, itong si President Ho. Sabi ko na sa iyo, mahina ka uminom. Bakit kailangan mo pang magyabang? Anong nangyari sa iyo? Allergic sa alak. May gamot sa drawer. Humiga ka lang muna. Kukunin ko para sa iyo.
Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos din ito mamaya. Gising ka na? Nawala na ba ang mga pantal mo? Nawala na. Buti naman kung nawala na. Sobrang pinag-alala mo ako kagabi. Hindi na aabot. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Walang hiya ka. Lakas ng loob mong akitin si Brother Yi. Alam mo ba, na ako ang fiancé niya. Boss, ang sakit po ng mukha ko. Miss Sheng, bakit niyo po ako sinaktan? Napakawalang hiya mo. Pagbabayarin kita. Tigil. Ang empleyado ko ay hindi mo basta-basta mapaparusahan. Brother Yi, ako ang tunay mong fiancé. Bakit kailangan mong pangalagaan ang babaeng iyan? Ang tungkol sa kasunduan natin. Biro lang iyon ng mga lolo natin noong sila ay lango sa alak. Ngayong wala na ang dalawang matanda, ang sinasabi nating kasunduan sa kasal ay natural na mapapawalang bisa na rin. Huwag mo na itong babanggitin muli. At isa pa, huwag mo na akong lalapitan kung wala namang mahalagang dahilan. Uy, may kailangan akong ipagawa sa'yo. Gusto kong mapalayo si Chang Xiaoe mula kay Hao Group at gusto kong mapahiya siya sa harap ng lahat. Assistant Chang, mula rito kay President Hu, nagkaroon po ng biglaang pagtitipon at tungkol naman sa iyong schedule, kailangan po naming makipag-usap sa inyo. Sige. Naiprint na ba? Opo, naiprint na. Sandali lang. Teka, bakit? Anong nangyari? Iniwan ko lang dito pagkatapos ko i-print. Ngayon, pati ang backup sa USB ay nabura na rin. Anong sinabi mo? Napakapahalaga ng mga dokumentong iyon. Hindi mo ba alam na dapat mong bantayan iyon sa lahat ng oras? Chang Xiaoe, parang nagiging pabaya ka na ata nitong mga nakaraan. Boss, wag na po kayong magalit. Kaya ko itong ayusin. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting oras. Gagawin ko. Bitaw. Ang katawan ng mortal na ito, masyadong nililimitahan ang aking kakayahan. Kahit anong pilit ko, isang antas lang ng kapangyarihan ang magagamit ko. Kailangang makuha agad ang Hao Yi para makabalik na sa langit. Sa wakas, naayos na rin. Matapos maubos ang aking kapangyarihan, hindi na kinaya ng katawang mortal na ito. President Hao, naayos na ang CCTV footage. Si Jiang Ming ang nagnakaw ng mga dokumento ni Assistant Chang at siya rin ang sumira sa USB. Si Jiang Ming ay ang taong ipinasok dito ni Miss Sheng. Tulungan mo akong alamin kung nasaan si Chang Xiaoe. Gising na. Sheng Changgan, ano na naman ang binabalak mo? Anong gagawin ko? Bibigyan kita ng 2 araw na kusang magbitiw sa trabaho at lumayo ka sa Brother Yi ko. Kundi, hindi lang ito ang mangyayari sa iyo sa kagubatan na ito. Dahil sa susunod, itatapon na kita sa impyerno. Alis. Napakalas ko talaga. Kasalanan ito ni Hu Yi. Kung hindi lang dahil sa kanya, Kung hindi dahil sa akin, anong mangyayari? kasalanan mo lahat ito. Tungkol sa dokumento na iyon, malinaw naman na may nagbalak na i-frame up ako. Sabi ko naman aayusin ko iyon.
Pero sinisisi mo pa rin ako. At si Sheng Changan pa, napakasama niya. Tinali niya ako sa ganito kadilim na lugar at tinakot pa niya ako. Sabi niya kung hindi ako magbibitiw, itutuloy niya ako sa impyerno. Napakasakit na ng mga paa ko. Kaya mo bang maglakad? Hindi. Haoyi, pwede mo ba akong mahalin kahit kaunti lang? Gusto ko nang umuwi. Matulog ka na muna. Walang hiya ka. Bakit ka pa naglakas loob na bumalik? Ang mga sinabi ko sa iyo, hindi mo ba pinakinggan? Sinibak ko na si Zhang Ming sa trabaho. Pati ang puhunang dapat ay para kay Shengshi, binawi ko na rin. Sheng Changan, tigilan mo na ang mga masasamang balak mo. Kapag nangyari pa ito ulit, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Tumawag kayo sa 911 para malutas ito. President Ho, tungkol doon. Hindi. Anong nangyayari rito? Palagi na lang akong nakakakita ng ganito. Gusto mo bang asikasuhin mo na ito? Bakit? May dumating na kliyente sa itaas. Para raw pag-usapan ng partnership natin, naghihintay po siya sa conference room, sir. Sige, naintindihan ko. Pupunta na ako roon maya-maya. Kung ganoon, po, mauna na po ako sa itaas. Boss, ito na po ang kailangan ninyo. Diwatang Chang'e, nandito ako para ituloy ang naudlot nating relasyon. Nung ginagawa ng walang hiyang ito rito. At may kapal ka pa ng mukhang. Assistant Chang? Siya ang President Zunizu Group. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hayaan mo na. Humingi ka ng tawad. Ayos lang po. President Hao, tungkol sa mga pinag-usapan natin, handa akong magbigay ng 30% diskwento. Basta ibibigay mo sa akin ang munting assistant mong ito. Ikaw, Pasensya na President Zhu, sanay na ako sa assistant na ito, kaya hindi ko siya kayang ibigay. At saka, tungkol sa pakikipagtulungan sa inyo, kailangan ko na ring pag-isipan muli ito. Director Sun, ihatid na ang bisita sa labas. President Hao, anong ibig sabihin nito? President Zhu, tayo na po sa labas mag-usap. Sa labas na lang. Paumanhin po. boss, huwag na huwag kang makikipagtulungan sa taong iyan. Ang taong iyan ay napakasinungaling at mapanlinlang. Mapagpanggap talaga siya. At sinubukan niya akong bastusin noon. Sige, naiintindihan ko na. Diwatang Chang'e, ang buhay dito sa lupa, mahirap, diba? Pero, kung handa ka lang na makiusap sa akin, baka sakaling mapag-isipan ko na makasama ka ng isang gabi. Sa totoo lang, sa mundong ito, ang isang taong katulad ko na may malakas at matapang na kapalaran ay mahirap nang mahanap. Jubaje, sa pagbaluktot mo ng katotohanan at pag-abuso sa iyong kapangyarihan, hindi ka ba natatakot na kapag nalaman ni Emperador sa langit ang totoo, ay parusahan ka niya? Parurusahan ako? Heto? Ulitin mo nga uli. Parurusahan ako ni Emperador sa langit? Ako ang pinuno ng 4 na banal ng hilaga. At sa mga kamay ko, hawak ko ang 800,000 hukbong pandagat ng langit. Si Emperador sa langit, bakit naman niya gagawin iyon dahil lang sa isang hamak na diwatang katulad mo? Naganda lang ang puhunan? President Zhu, ang mga nangyari noon ay hindi ko na ipapahabol pero nakikiusap ako. Tantanan mo na ako. Ako. Hindi ako yon. Huwag kang lalapit. Huwag mo siyang hawakan. Ako. Siya. Hindi ko naman siya hinahawakan. Zhu Tianpeng, tapos na ang ating kasunduan. Matuto kang gumalang sa sarili mo, lumayo ka sa mahal ko. Hello? Si Miss Cheng ba ito? May oras ka ba para mag-usap tayo? Siyempre, pag-uusapan natin kung paano katutulungan na makuha ang lalaking na si Ho Yi. Huwag kang mag-alala. Ang tungkol sa problema ni Zhu Tianpeng ay ako na ang bahalang lulutas. Salamat po. Saan ang bahay mo? Ihahatid na kita. Sa West District po.
Ang lalaking ito, kumpara sa lahat ng mapagpanggap at boring na mga Diyos sa kalangitan, napaka-responsable niya talaga. Brother Yi, Brother Yi. Brother Yi, alam mo ba kung bakit nagiging kakaiba si Chang Xiaoe kailan lang? Ang totoo ay, sinasapian siya ng multo. Hinding-hindi mo dapat hayaan na manatili siya sa tabi mo. Kung hindi, mauubos ang iyong lakas at buhay dahil sa kanya. Anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi mo? Totoo ito, hindi ako nagsisinungaling. Kagalang-galang na Ginoo, napapalibutan ang iyong puso ng itim na aura. Ang iyong enerhiya ay mahina at hindi matatag. Tiyak na matagal na panahon na kayong kasama ng multong iyon. Opo, Kung magpapatuloy pa ang pagsasama ninyo, sa loob ng hindi hihigit sa kalahating buwan, ay magiging wala na kayong buhay at matutuyo ang iyong katawan. Miss Sheng? May hangganan ng pasensya ko kapag nagdala ka pa rito ng mga walang kuwentang tao sa harap ng kumpanya ko para magkakalat ng kung ano-anong kasinungalingan. Tatawag na ako sa mga pulis. Brother Yi, hindi mo ba talaga napapansin na sobrang kakaiba ni Chang Xiaoe? Dati kapag nakikita niya ako, ni hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Pero ngayon ay naging sobrang yabang at arogante na niya. Seryoso ka ba talaga sa? Sir, kung may kailangan po kayo, maaari niyo po akong tawagin kahit kailan. Sa tingin mo ba ang Zhu Tianpeng na ito ay mapagkakatiwalaan talaga? Sa paraang ito, hindi ko alam kung naniwala ba si Brother Yi o hindi, pero pakiramdam ko ay nagdududa pa rin siya. Ano na ang gagawin natin, ha? Anong gagawin ko? Alam ko namang itong si Zhu Tianpeng ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Salamat sa pagtitiyagan nyo. Ibinili ko kayong lahat ng ilang basong milk tea, hindi ko lang alam kung anong flavor ang gusto ninyo. Salamat po, Xiaoe. Ang daming nagbago sa ugali mo nitong mga nakaraan, dati ay sobrang mahiyain mo. Talaga? Oo naman. Lalong-lalo na ikaw, kapag kasama mo si President Ho. Dati, kapag nakikipag-usap ka kay President Ho, ni hindi ka makatingin ng diretso sa kanya. Pero tingnan mo ngayon si President Ho. Iyang mga titig mo, parang gusto mo siyang butasin sa sama ng tingin mo. Oo nga, Xiaoe. Anong nakain mo at nagkaganyan ka? Bakit parang ang laki ng pinagbago mo? Hindi naman, ako ay. Assistant Chang, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Sige po, boss. Bilis, tara na. President Hao, ano po ang kailangan niyo sa akin? President Hao, bakit niyo po ako pinatawag? President Hao, may problema po ba? Brother Yi, hindi mo ba talaga napapansin na napakakaiba ni Chang Xiaoe? Kung itutuloy mo pa ang pagsasama sa kanya sa loob ng hindi hihigit sa kalahating buwan, kaibigan, tiyak na matutuyo at mawawalan ka na ng buhay. President Hao, Sino ka ba talaga? Anong sabi mo? President Hao, ano ba ang sinasabi mo? Siyempre, ako si Chang Xiaoe. Sino pa ba ang magiging ako? Ay naku, bakit ko ba pinaniniwalaan ang mga kalokohan ng baliw na pari na iyon? Wala namang ganitong mga bagay tungkol sa mga multo at kung ano-ano sa mundong ito. Wala lang iyon. Ayusin mo na lang ang schedule para sa susunod na linggo at isend mo ito sa akin. Sige po. Anong problema, Tutu? Na-promote na ako sa wakas. Ngayong gabi sa Red Lantern Bar, ilibre ka ni Sisa ng inumin, bawal tumanggi. Sige. Ang ugali ng batang ito, kamukhang kamukha talaga ng alaga kong kuneho. Hindi ko lang alam kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Diyos ko, Xiaoe. Ang ganda-ganda mo naman. Sabi ko na nga ba, bagay sa'yo ang ganyang damit dahil maganda ang katawan mo. Maligayang kaarawan. Salamat. Teka, noong nakaraan lang may sinabi kang matapang na balak. Sabi mo papatamaan mo ang puso ng boss nyo. Kumusta na ang progreso? Siyempre, iyon ay. Ang ininom ni President Hu, hindi naman ito alak? Juice lang naman ito. President Ho, hindi tama ang ginagawa nyo. Dapat kang parusahan.
Tama, dapat may parusa si President Hu. President Hu. Pasensya na sa inasal ko kanina. Tatanggapin ko ang parusa. Pagpasensyahan niyo na ako. Xiang Xiaoe. Xiaoe. Uubusin ko na ito. Sa inyong lahat, si President Hao po ay mayroong meeting bukas ng umaga. Hindi siya pwedeng uminom. Kaya sana po sa ating mga shareholder ay huwag po kayong magalit. Siya na ba si Assistant Chang? Napakatapang mo naman uminom. Totoo yan. Kung sinabi lang sana ni President Hu na may meeting siya bukas, hindi na sana namin siya pinainom. Halina kayo, ituloy natin. Sabay-sabay tayo, Xiao Chang. Ayos lang ako. Xiaoe, huwag. Huwag ka uminom ng marami. Walang problema. President Ho, balita ko. Single pa po kayo hanggang ngayon? Mayroon po akong kaibigan. Siya ay 24 na taong gulang na. Baka kung may oras po kayo. Gusto niyo bang lumabas para magkita? Hindi pwede. Walang makikipagkita. Sa akin ang boss. Huwag niyo siyang agawin sa akin. May mga kliyente tayo. Bitiwan mo ako. Pasensya na po, President Hao. Pasensya na po sa inyong lahat. Lasing lang po itong kaibigan ko, hindi lang po maganda ang gawin niya kapag nakainom. Isasama ko na po siya paalis. Ayoko pang umalis. Hayaan mo na. Ito na ang maghahatid sa kanya pauwi mamaya. Parang hindi po yata maganda iyan, President Hu. Kaibigan ka ni Xiaoe? Gabi na rin? Hindi ligtas kung uuwi kang mag-isa. Magpapahanap ako ng maghahatid sa iyo. Ang talino mo talagang bata ka, gumagawa ka talaga ng paraan. Sige po, maraming salamat po, President Hao. Bitawan mo ako. Nasa bahay ka na at kailangan ko na rin umuwi. Ayaw ko. Hindi ko ito bahay. Isa akong diwata. At nakatira ang pamilya ko sa buwan. May sasabihin ako sa iyong isang sikreto, pero huwag na huwag mong sasabihin sa iba. Totoong nagmula ako sa langit bilang si Diwatang Chang'e. Ipinahamak lang ako ng matabang si Tianping, kaya ako ipinatapon dito sa lupa. Sige na, sige na. Isa kang diwata, kaya pumasok na po kayo sa kwarto, mahal na diwata. Huwag kang hindi maniwala sa akin. Totoong diwata ako. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo, mayroon akong mahika. Maging kuneho ka. Maging kuneho ka. Hello? Sunduin mo muna ako rito. Nawala ko ang susi ng kotse ko. Wow, Chang Xiaoe, ang galing mo talaga. Sa pinakita mo kagabi, siguradong makukuha mo na si Hou Yi. Hindi ba't malapit na iyon mangyari? Kapag dumating na ang araw na magtagumpay ka, iyon na rin ang panahon na uunlad din ang buhay ko bilang best friend mo. Chang Xiaoe, go lang. Suportado kita. Gising ka na ba? Gising na. Huwag mong sabihing natutulog ka pa. Chang Xiaoe, mahuhuli ka na sa trabaho. Nandito na siya. Anong problema ninyong lahat ngayon? Bakit niyo ako tinitingnan at tinatawanan? Ang weird niyo ah. Sis, ang tindi mo kagabi. Pero tungkol sa panliligaw sa boss natin, mukhang malayo pa ang lalakbayin mo, kailangan mo pagalingan. Kapag naging mayaman ka na, huwag mo kaming kakalimutan, suportado kita. Bakit parang nagkaroon ka yata ng amnesia? Hindi pwede, huwag tayong magkita. Akin ang boss, walang makakaagaw sa kaniya mula sa akin. Teka, ano ito? Ang video na ito ay trending na, alam na ng buong kumpanya na pag-aari ka ni President Hu, kaya wala nang makikipag-agawan sa iyo ngayon. May kailangan pa pala akong gawin. Mauna na muna kayo. Sige, magtrabaho na kayo. Nahiya siya? Lagot na talaga. Sobrang nakakahiya ito.
Papuntahin si Assistant Chang sa opisina ko para kunin ang gamit niya. Malinaw namang hawak ni President Hao ay ang sarili niyang mga susi. Pero bakit sinabi niyang gamit iyon ni Assistant Chang? Paano ka nakapasok dito? Nasaan ang mga gwardiya? President Hao, ngayon siguro ay naniniwala ka na sa akin? Ang iyong mukhang mabait na maliit na sekretarya, sa ngayon ay isa na lamang hamak na ligaw na kaluluwa na kumukuha ng lakas mula sa iba. Malapit sa iyo ang babaeng multo na iyan. Dahil na rin sa katulad mo at ni Mundong Celestial ang isa sa mga 4 na banal na nilalang ng Hilaga na si Marsal Tianpeng na tadhana. Kapag nagkaroon ka ng tunay na damdamin sa multong iyan, agad niyang kukunin ang buong lakas at buhay mo. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung ayaw ni President Hao na maging isang walang buhay na labi, mas mabuting ngayon pa lang ay lumayo ka na sa babaeng multo na iyan. Hindi pwedeng hindi tayo magkita. Sa akin ang boss ko. Walang sino man sa inyo ang aagaw sa kanya. Chang Xiaoe, sinabi ko na sa iyo, kung susubukan mo pang muling saktan si Brother Yi, talagang papatayin kita. Boss, tapos na po ang trabaho nyo? Nakita ko po kasing nag-overtime kayo, kaya ibinili po kita ng sobrang sarap na hotdog, kumain muna kayo nito. Huwag na. Ay boss, isabay nyo na po ako pa uwi. Mahirap na pong sumakay sa ganitong oras. Hindi tayo pareho ng daan. Pareho lang po tayo ng dinadaanan. Boss! Ano ba yan? Ang gulo-gulo niya kausap. Kung hindi lang dahil sa gusto kong makauwi ng maaga, hindi ko gagawin to. Assistant Chang, pinapunta ko ni President Ho dito para sunduin ka. Sakay na. Sige. Alam ko na hindi ako hahayaan ni boss na mag-isa o kain ka ng hotdog. Salamat ah. Ano? Nang malapit nang gumangga ang kotse kay Chang Xiaoe, bigla itong huminto at nag-iba pa ng direksyon. Jiang Ming, tingin mo ba sa akin ay uto-uto? Multo ba talaga ang babaeng yan? Hayop ka, magpakita ka na ngayon din. Si Miss Sheng naman, ano na namang kaimbihan yan? Malay ko ba, parang nasisiraan na ng bait. Bilis, puntahan na natin si President Hu. Bakit ayaw gumana nito? Patay na. Lagot ako. Hindi ko na ilabas ang dugo ng itim na aso. Tigil! Wag mong ituloy yan. Nandito tayo sa How Group. Anong balak mong gawin? Miss Sheng, nung kinuha mo ako at dinala sa kagubatan, hindi pa tayo tapos doon. Ang lakas ng loob mong magmagaling pa sa harap ko. Tigil. Tumigil ka na. Chang Xiaoe, Kuya, balak mo bang may matapos na buhay dito sa kumpanya? Hindi po boss, si Miss Sheng po kasi siya. Brother Yi, nakakatakot ang multong babaeng iyon kanina. Muntik na niya akong tapusin. Multo? Sino ang sinasabi mong multo? Chang Xiaoe? Umalis ka na. Hindi po boss, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Ako. Alis! Brother Yi, Ano na, Diwatang Chang anong kamalasan ito? Wala kang pakialam. Ngayon, wala pang 100 araw bago ang iyong ika-25 kaarawan. Kung bago sumapit iyon, hindi ka pa rin makakabalik sa korte sa langit, ay tuluyan ka ng mawawalan ng kapangyarihan. Pero sa tindi ng galit ni Hao Yi sa iyo ngayon, parang ako lang ang tanging makakatulong sa iyo, di ba? Che, ikaw na baboy ka. Sa tingin ko pa lang sa iyo, nasusuka na ako. Kung ang kapalit ng pagbabalik sa langit ay ang mahawakan ng isang katulad mong baboy, hinding-hindi ko iyon gagawin. Mas pipiliin ko pang manatili dito sa lupa. Kaya sumuko ka na. Tingnan lang natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Paano ka nakapasok? hindi nakakandado ang pinto kaya pumasok na ako. Brother Yi, salamat talaga sa tulong mo kanina. Para talagang nagwala ang masamang babaeng iyon. Sinasakal niya ako, at kung hindi dahil sa iyo, malamang ay wala na ako ngayon. Miss Sheng,
Marami pa akong trabahong kailangang gawin. Kung wala ka nang sasabihin, maaari ka nang umalis. Brother Yi, Sis, seryoso ka ba talaga? Lalaki lang iyan. Kung hindi mo makuha, humanap ka na lang ng iba. Si Ho Yi lang ang gusto ko. Hindi ko akalaing totoo pala ang katapatan mo. Binibini, bakit ka uminom mag-isa rito? Gusto mo bang samahan kita, kuya? Bitawan niyo ako. Binibini, huwag ka namang tumanggi. Bitawan mo siya. Kung ayaw mong hawakan ko siya, ikaw na lang ang sasamahan ko. Walang hiya kayo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, Tutu. Bitawan mo ako, Tutu. Tol, walang hiya ka. Nakuha mong saktan ang kasama ko? Sinong sumipa sa akin? President Hao. Layas, Opo. Aalis na po kami ngayon din. Tara, bilisan nyo. Boss, maraming salamat po sa inyo. Brother Yi, ayos ka lang ba? Bakit ang bilis mong magpadala sa emosyon? Isa siyang multo, paano siya mapapahamak? Bakit kailangan mo pa siyang tulungan? Salamat uli sa tulong mo kanina, President Hu. Hindi ko nagagambalain pa ang oras nyo. Nang magkasama ni Miss Sheng. Xiao dahan-dahan lang. Tutu, nakapag-isip na ako. Lalaki lang naman siya, di ba? Maghahanap na lang ako ng iba. Sige. anong ginagawa mo rito? Ako. Kaninang umaga kasi, natakot ako sa masamang multong iyon, kaya naisipan kong pumunta rito para mag-relax. Hindi ko inaasahang, ang makikita rin kita rito. Talagang nakatadhana tayo. Miss Sheng, sa tingin ko ay nalinaw ko na ang lahat sa iyo noong huling beses. Sana ay hanggat maaari ay dumistansya ka sa akin at pati na kay Hu Group para hindi tayo mapagkamalan ng iba. Ano bang mapagkakamalan? Dapat ay fiancé mo ako. At saka, ang mga kwento tungkol sa kababalaghan ay wala namang matibay na ebidensya. Mas mabuting wag mo nang tawaging masamang espiritu ang ibang tao. Paano mo nasabing wala akong ebidensya? Noong nakaraan, ang kotseng bumabangga sa kaniya ay biglang huminto ng katakataka. Ito ang patunay na isa siyang kampon ng dilim. Hindi. Ang ibig kong sabihin, Ang kotse noong gabing iyon, ikaw ba ang nagutos? Nagawa mo talagang magpabayad ng tao para tapusin ang buhay niya. hindi. Sinubukan ko lang siya. Kung hindi ko ipapabangga ang kotse sa kaniya, paano ko malalaman na hindi siya ordinaryong tao? Kuya, Huwag mo akong tawagin. Sheng Chang'an, pilit mong sinasabi na masama siyang nilalang, pero ang ginagawa mo ay higit pa sa ginagawa ng anumang masamang espiritu. Umalis ka rito. Brother Yi, Layas. Brother Yi. Brother Yi, Miss Sheng, President Zhu. Magandang araw po sa inyo, Director San. President Ho. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. President Ho, tingin ko kasi tungkol sa nangyari kahapon, hindi talaga natin dapat sisihin si Assistant Chang. Nakita nating lahat ang nangyari. Si Miss Sheng ang nagmarunong at naging padalos-dalos. Naglagay siya ng agimat sa mukha ng iba at inakusahan silang babaeng multo noong una. Kung hindi lang pinigilan ng lahat, baka binuhusan pa niya ang babae ng dugo ng itim na aso. Kaya si Assistant Chang ay lumaban lang na maiintindihan naman. Pero base sa dati niyang ugali, siguradong wala siyang lakas ng loob na lumaban. Director San, hindi mo ba napapansin na malaki na ang ipinagbago niya? Ngayong binanggit niyo po iyan, mukhang ganoon nga po. Pero para sa akin, parang maganda naman ang pagbabagong iyon. Sa ngayon kasi parang siyang munting araw na nagbibigay liwanag. Talaga? Opo, lahat ay gustong-gusto ang kasalukuyang Assistant Chang. Siya nga pala President Ho. Sa susunod na linggo ang kaarawan ni Miss Sheng, at iyon din ang ika-100 anibersaryo ng mga Sheng, magpapapiging si President Sheng, at espesyal kayong inimbitahan para dumalo. Tanggihan mo iyan. President Hu, ano man po ang alitan sa pagitan ninyo ni Miss Sheng, ano man ang mangyari, matagal nang magkaibigan ng pamilyang Sheng at Hu. Pag-isipan niyo pong mabuti. Papuntahin mo dito si Chang Xiaoe. President Hao. Magkakaroon ng handaan sa Sheng sa susunod na linggo. At kailangan ko ng makakasama. Sumama ka sa akin. Huwag na lang po, President Hao.
Dahil baka ang tulad kong isang malas na nilalang ay makasira lang sa inyong selebrasyon. Hi. May kailangan pa po ba kayo, President Howe? Tungkol sa nangyari kahapon, mali ako dahil hindi muna ako nagtanong kung ano ang totoong nangyari bago kita pinagalitan. Gusto kong... Kaya, humihingi ka ba ng tawad sa akin? Oo. Sige, dahil mukhang seryoso ka naman sa iyong intensyon, mababait ang loob ko na patawarin ka, at pagbibigyan ko na rin ng pagkakataon ang Miss Sheng na iyan. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Maligayang kaarawan sa'yo, Miss Sheng. Ang tagal nating hindi nagkita, lalo kang gumaganda ngayon. Pero Chang'an, bakit parang wala dito si President Ho? Kailan niyo ba balak magdaos ng inyong kasal? Kaming magkakaibigan ay excited nang makasalo kayo sa inyong selebrasyon. Tama? Nais ko rin sanang maging bridesmaid mo. Medyo busy kasi si Kuya Yin itong mga nakaraang araw. Wala pa siyang oras para dyan. Kapag hindi na siya gaanong abala, sasabihan ko siya. Ito si President Howe. Hindi ba siya ang fiancé ni Chang'an? Bakit parang may kasama siyang ibang babae? Chang'an, Brother Yi. Assistant Chang, napakaganda mo ngayong araw. Ikaw. Brother Yi, naghihintay si Papa sa atin doon. Isasama kita sa kanya. Ayos lang, sige na, pumunta ka na. Iikot na lang muna ako mag-isa. Halika na, Brother Yi. Hindi na makapaghintay ang Papa ko. Miss, gusto niyo po ba ng juice? Opo, salamat ha. Naku po, may kung anong inilagay sa inumin. Diwatang Chang'e. Ikaw, Zhu Bajie, napakababa pa rin ng pagkatao mo. Chang'e? Hindi ba't palagi kang nagmamalinis at mapagmataas? Ngayong araw, halos lahat ng makapangyarihan sa kabisera at ang karamihan sa mga media ay naririto na. Bukas, ang balita tungkol sa pag-akit mo kay presidente ng Zhu Group para lang sumikat ka ay siguradong magiging laman ng lahat ng mga headlines. Pagdating ng oras na iyon, tingnan natin kung paano ka pa magmamalaki. Hayop ka. Chang'e, ang kapangyarihan mo ngayon ay wala pa sa 10% ng dati. Anong ilalaban mo sa akin? Ha? Bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala, kung susunod ka lang sa gusto ko, sinisiguro ko na magugustuhan mo ang gagawin ko sa iyo. Bitawan mo ako, sabi. Bitawan mo siya. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Pagbabayarin kita. Mag-ingat ka. Bilis, tumakbo na kayo! Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Magandang araw po. Maaari niyo bang ipaliwanag kung anong nangyari kanina? President Zhu, totoo bang hinaras niyo ang assistant ni President Hu kanina? Huwag kayong kukuha ng litrato. Itigil nyo yan. Kapag hindi pa kayo tumigil, ay pagbabayarin ko kayong lahat. Wala akong pakialam sa sitwasyon. Siguradong magiging headline ito bukas. Hala, President Zhu. Bilisan mo ang pagmamaneho. Sige po. Opo. Gusto ko rin naman sanang bilisan. Pero kayong dalawa. Naku naman. President Howe, ito po ay... Maghanda ka ng malinis na damit. Opo, masusunod po. Ang lamig. Huwag kang matakot. Tiisin mo lang. Malalampasan mo rin ito. Madam Zhang,
pumasok ka sa loob at tulungan mo siyang magpalit ng damit. Opo. Gumagamit pala ng mahika si Zhu Tianpeng? Hindi ko akalain na magiging epektibo talaga ang kuwintas na ito. Gising ka na? May nararamdaman ka pa bang hindi maganda sa katawan mo? Bumangon ka muna at kumain ng kaunti. Nabasa ang mga damit mo kagabi, kaya si Madam Zhang na ang nagpalit sa iyo. Kung ganoon. Kagabi ba? Hindi ko naman? Hindi. Mabuti naman kung ganoon. Kasalanan ito ng lalaking iyon, napahiya ako ng dahil sa kanya. Hinding-hindi ko siya palalagpasin. Zhu Tianping, at may gana ka pang lapitan ako? Ilang beses mo na ba akong niloko? Ang nangyari kahapon, naging usap-usapan pa, ang buong Sheng ko napahiya ng dahil sa iyo. Ngayong gabi, gumawa ka ng paraan para papuntahin si Hou Yi sa kakahuyan sa labas ng lungsod. May paraan ako para ipakita sa kanya ang tunay na kulay ni Chang Xiaoe. Iyan ang palagi mong sinasabi. Pero sa huli ay, Gawin mo na lang ang sinabi ko. kung ganoon. Sige na nga. Huling beses na kitang pagkakatiwalaan. Ayusin mo naman sana sa pagkakataong ito. Kung gusto mong iligtas si Jade Rabbit, magkita tayo sa kakahuyan sa timog. Walang hiya ka, baboy na demonyo. Ginamit mo pa ang aking Jade Rabbit. Brother Yi, may masamang nangyari. Nakita ko si Zhu Tianpeng. Hinihila si Assistant Chang, papunta sa kakahuyan sa timog. Bilisan mo, iligtas mo siya. Patay na ulo ng baboy. Lumabas ka na riyan ngayon din. Saan mo itinago ang aking Jade Rabbit? Patay na ulo ng baboy. Alam mo bang napakapangit ng itsura mo, kaya hilig mong manggaya ng anyo ng ibang tao para lang makapanloko? Ibalik mo na sa akin si Jade Rabbit. Kung gusto mong iligtas si Jade Rabbit, depende iyan kung si Diwatang Chang'e ay may sapat na kakayahan. Ikaw na babaeng ligaw na kaluluwa, napakalakas mo. Tuwer. Brother Yi, nakita mo ba? Si Assistant Chang ay may mahika at tinapos niya ang buhay ng Taoist. Isa siyang masamang espiritu. Huwag kang lumapit. Delikado. Sinaktan nila ang aking tuwer. Isang ilusyon lang iyon. Hindi nawala ang aking tuwer. Bitiwan mo si Brother Yi. Brother Yi, nakita mo ba na siya ay kanina lang? Tumahimik ka! Tiangan, ginagawa mo ba akong tanga? Kapag umulit ka pang gumamit ng ganitong maruming paraan sa akin, pasensyahan tayo at mapaparusahan kita. Alis! Brother Yi. Hoy, Zhu Tianpeng. Hindi mo ba kayang ayusin ang mga ginagawa mo? Hindi lang hindi natakot si Brother Yi, naawa pa siya sa multong babae na iyon, at inalupa niya ito ng matagal. Maaari mo bang ayusin ang trabaho mo? Huwag kang magmadali. Nagsisimula pa lang ang palabas. Anong magandang palabas ang sinasabi mo? Nasa kritikal na tayong sitwasyon, tapos nagmamarunong ka pa rin dyan. Magpadala ka na ng sasakyan na susundo sa akin. Hello? Talagang napakahangal niya. Zhu Tianpeng. Chang'e, nasasabik na ako na makita kang umiiyak ng husto sa harap ko. Ikaw? Wala ka bang gustong itanong sa akin? Meron? Pero kung ayaw mo namang magsalita, kahit wala ka nang sabihin pa. Salamat po. Darating ang araw, sasabihin ko rin sa iyo ang lahat. Pero kailangan mo akong pagkatiwalaan na hindi talaga ako isang multo. Naniniwala ako sa iyo. Talaga? Noong una ay hindi ako naniwala na ang isang maliit na kuwintas ay pwedeng magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Pero noong araw na iyon sa pagtitipon ni Sheng, hinarangan nito ang isang atake mula kay Zhu Tianpeng. Ngayon, ibibigay ko na ito sa iyo para sa susunod. Ay hindi ka na kailangang matakot pa kay Zhu Tianpeng.
kung malalaman man niya sa hinaharap na ang dahilan ng paglapit ko sa kanya, ay para gamitin siya para makabalik sa langit. Maging mabait pa rin kaya siya sa akin? Anong nangyari dito? Day off ba ng kumpanya ngayon? Hindi mo ba nabasa ang announcement sa group? Biglang nagdesisyon si President Hu ngayon na isama ang ating departamento sa isang camping team building para raw makatulong na mawala ang ating stress. Pero, Ay naku, wag nang maraming pero. Mahuhuli na tayo sa shuttle bus. Tara na. Bakit parang hindi ka excited mamasyal? Tara na po. Larga na. Diyos ko naman, napakainit naman ng araw na ito. Baka naman dito lang tayo magbilad sa araw buong maghapon? Kung alam ko lang na ganito ang panahon, sana ay nagtrabaho na lang ako sa opisina. Uy, nawala na ang araw. Tiyak na narinig ng langit ang aking panalangin. Hoy! Bakit nakatulala kayong dalawa dyan? Halika na rito at tumulong kayo. Ayusin na natin ang mga gamit para makapagsimula na tayo sa ating mga aktibidad. Ngayong namamasyal tayo, gumanda na ba ng kaunti ang pakiramdam mo? syempre naman po. Boss, hindi kaya ginawa mo ang team building na ito para lang sa akin? Ako. Ganun mo ba ako kagusto? Ikaw, ganyan mo ba talaga ako kagusto? President Hu, bilis. Pumarito ka. Matatapos na silang kumain. Dalian mo, dali. Eto na. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hoy, Miss Sheng. Wala si President Ho dito sa kumpanya. Nasaan ba sila? Sina President Ho at Assistant Chang, pumunta sila doon sa Ono Park para sa team building. Ano? Lagot na po, President Zhu. Nandyan na ang mga pulis. Ano? Sina Ho Group ang tumawag sa 911. Sabi po nila, pinuwersa nyo raw at hinaras ang kanilang Assistant Chang. At ang mga pulis po ay nasa elevator na ngayon. Higit sa lahat, isa-isang nag-withdraw ng puhunan ang mga stockholders. Ngayon ang ating Zoo stock ay bagsak na bagsak. Mga walang hiyang iyan? Hello? Hello? Sina Hou Yi at Chang Xiaoe. Nandoon sila sa Ono Park at nagti-team building. Mas mabuting samantalahin mo ang pagkakataon para maghiganti at pagbayarin sila. Ihahatid na kita pa uwi. Pero hindi pa po nila naliligpit ang mga gamit. Tara na. Paalam na po, boss. Mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. Sige. Matulog ka na ng maaga. Huwag kang matakot. Tiisin mo lang. At lilipas din ang lahat. Binigay na ito sa akin, maganda ba? Anong nangyari, Tutu? Xiaoe, tulungan mo ako. Tutu, wag mo naman akong takutin. Anong nangyari sa iyo? Nasaan ka ba? Nandito ako sa overpass. Hello, Tutu? 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 Tutu, anong nangyari sa iyo? Tutu, gumising ka. Tutu. Sabihin mo sa akin, sino ang may gawa nito sa iyo? Sino ang naglagay sa iyo sa ganitong kalagayan? Si Hou Yi. Ano ang sinabi mo? Tutu. Nilinlang niya ako rito. Sabi niya tayo ay mga multo. Hello, President Hou. Lasing na naman po si Xiaoe. Sige po, pupunta na ako riyan ngayon. Pakihintay na lang po sandali. President Hou, nasaan si Xiaoe?
Bakit mag-isa ka lang dito? Ano ang gagawin mo? Anong gagawin ko? Ha ha ha! Siyempre gagawin ko ang nararapat ayon sa langit. Papatalsikin kayo ni Chang Xiaowei, kayong dalawang mga babaeng multo. Anong babaeng mo? Anong sinasabi mo? Ako? Ngayong nandito na tayo, magkukunwari ka pa ba? Huwag kang mag-alala. Kapag nawala ka na, papasunurin ko agad siya para makasama mo. Ganoon. Ang totoong nangyari. Sorry po, sorry Tutu. Nagkamali ako sa pagkilala sa kanya. Huwag kang matakot. Ililigtas kita. Ililigtas kita. Panginoon? Wala nang silbi? Huwag mo nang sayangin ang iyong banal na lakas. Anong tawag mo sa akin? Siguro dahil mawawala na ako, kaya nanumbalik ang aking malay. Panginoon, hindi mo na ba ako natatandaan? Ikaw. Si. Amo. Ikaw. Bitawan mo ako. Amo. Isa ka palang tapat na hayop. Dahil dyan, ako, hahayaan kitang makasama muli ang iyong amo. Amo. Wag na po kayong mag-alala. Tutu, ang mawala sa piling mo ay sapat na para sa akin. Tutu, patawad po. Tutu, patawad. Kasalanan ko ito, Tutu. Tutu. Pasensya na, patawad po. Nagkamali ako. Patawad sa nagawa ko sa inyo. Tutu. Haoyi, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita ng lubos. President Ho, ang mga dokumentong hinihingi nyo, iniwan ko na po doon. Hindi pa ba dumarating si Xiaowei? Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Wala pa po siya. Hindi naman po mahilig mag-absent si Assistant Chang. Baka kaya, nako, hindi po. Matanda na iyon. Anong klaseng aksidente naman ang mangyayari sa kanya? President Ho, huwag po kayong mag-alala. President Ho. Xiaowei. Bakit hindi mo nilakang pinto? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho ngayong araw? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi pa kita hinahanap, pero ikaw pa ang may ganang magpakita sa akin. Haoyi. Sabihin mo sa akin bakit ang tanga-tanga ko? Bakit hindi ko kaagad napansin na sa likod ng ganyang guwapong mukha ay nagtatago ang isang nakakadiri at pangit na pagkatao? Paulit-ulit mong sinasabing naniniwala ka sa akin. Pero ang nasa isip mo pala ay kung paano ako tatapusin. Sige, hindi ba't tingin mo ay multo ako? Ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung paano parusahan ng multo ang mga tao. Ngayon, dapat mo nang pagbayaran ang ginawa mo kay Jade Rabbit. Ano bang pinagsasabi mo? Xiaowei? Sa wakas, itinigil mo na rin ang pagpapanggap, di ba? Sabi ko na nga ba kaya nauna mong tinarget si Jade Rabbit dahil natatakot ka na ang divine skill ng sun shooting ay nasa mga kamay ko. Haoyi, noong nalinlang mo ako para makuha ang tiwala ko at ibinigay mo ang divine skill ng sun shooting sa akin bilang regalo, tiyak na nang hinayang ka ng husto, di ba? Ano ba talaga ang nangyari? Ano? Sinasabi niyo na ginawan ko ng masama si Jade Rabbit? At isa pa, pati itong palawit. Dahil binigay ko na ito sa iyo, kailanman ay hindi ko naisip na bawiin pa ito. Gawin mo na. Hindi ko alam kung ano talagang nangyari kagabi. Maniwala ka man o hindi, kailanman ay hindi ko naisip. Nasaktan ka maging ang mga taong malapit sa iyo? Bago mawala si Jade Rabbit, mismo siyang nagturo sa iyo sa akin. Paanong magiging mali iyon? Mismo si Jade Rabbit ang nagturo sa akin? Paanong mangyayari iyon? Xiaowei, sinisiguro ko sa iyo, talagang wala akong ginawang masama kahit kanino. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras,
Hayaan mong paimbestigahan ko ang lahat ng ito. Sige na po. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Kung susubukan mo pa akong linlangin, Hao Yi. Kahit pa maging isang masamang espiritu ako, talagang pagbabayarin kita ng husto. Nasiguro mo na ba ang lahat? Sigurado ka ba talaga? Nagkanya-kanya na sina Chang Xiaoe at Hou Yi? Hindi ito nagkakamali. Hindi pumasok sa opisina si Assistant Chang ngayong araw. Sige. Ganito, sige na, magmadali ka. Sabihin mo agad ang balitang ito kay Sheng Changan. Alam na niya ang dapat niyang gawin. Sige na. Sige po. President Hao, ang nakuhang monitoring data mula sa mga pulis, gaya po ng inaasahan ninyo, ang mga CCTV sa malapit sa overpass kahapon ay lahat nawasak. Sinunod namin ang inutos ninyo. Sinekyar namin ang iba pang lampas 10 monitoring sa mga kalsada at tinutukan din sina pamilyang Sheng at Zhu Group. Nalaman namin na kahapon ay si President Zhu din ay nakita sa may overpass at nanatili siya roon ng halos 2 oras bago umalis. Noong paalis na siya, parang may mantsa ng sugat sa kanyang kamay. Pero dahil masyadong malabo, hindi pa po namin ito makumpirma. Mantsa? Brother Yi. Miss Sheng, bakit ka nandito? Naku, Brother Yi. Huwag mo naman akong tratuhin ng ganun kalamig. Tulad noong bata pa tayo, tawagin mo na lang akong Chang'an. President Ho, tungkol po doon sa kahapon. Director Sun, kung wala ka namang importanteng gagawin, maaari ka nang lumabas. President Ho, eto po. Sige po, sakali po na magkaroon kayo ng problema, tawagan niyo lang po ako. Brother Yi, bakit parang wala si Assistant Chang sa tabi mo ngayon? Miss Sheng, pinaalalahanan na kita noon. Kung wala ka namang sasabihin, huwag mo akong storbohin. Ay nako, Brother Yi. Huwag mo naman akong sungitan. Pinapunta ako rito ni Daddy para hanapin ka. Mag-dinner daw tayo mamayang gabi. Pasensya na, pero ako ang magdedesisyon. Hindi mo naman siguro bibiguin ang papa ko, di ba? Sige, naiintindihan ko. Mabuti naman. Hihintayin kita mamayang gabi. Sino kaya ang nagpagalit? Nang ganyan kay Diwatang Chang'e? Dahil na naman ba ito sa batang Hao Yi na iyon? Si General ay wala sa tabi ng Emperor ng Langit para maglingkod. Sa halip ay pagala-gala sa mundo ng mga tao. Mukhang napakalaya niyo po talaga. Ang Emperor ng Langit ay walang sinabi kumpara sa bango mo, Diwatang Chang'e. Bastos. Napakakinis talaga. Walang hiya ka. Diwatang Chang'e, nabalitaan ko kahapon na nawala na si Jade Rabbit. Kaya pumunta ako rito para damayan ang magandang diwata. Tingnan mo, iyang si Hou Yi, mukha lang siyang kagalang-galang. Pero ang totoo, mas masahol pa siya sa akin kaysa ibigay ang sarili mo sa hamak na taong iyan. Bakit hindi na lang? Tayo magkasama ngayong gabi? Kapag nakabalik ka na sa langit, maaari tayong maging magkaparehang walang hanggan. Hindi ba mas masaya iyon? Tumahimik ka. Mapanlin lang nga si Hao Yi, pero ikaw din ay hindi mabuting tao. Zhu Bajie. Sinabi ko na sa iyo, kung ang pagsama sa iyo ang tanging paraan para makabalik sa langit, mas pipiliin ko pang mawala ang aking katayuan bilang diwata. Wala kang utang na loob. Chang'e, sa susunod na buwan ay ang iyong 25 taong kaarawan, hihintayin kong ikaw mismo ang lumapit sa akin. Kailan ka ba titigil? Yung, nandito ako para dalhan ka ng hapunan. Bakit? May nahanap ka ba? Nahanap ng mga tao ko na Zhu Tianpeng ay pumunta sa direksyon ng overpass kagabi. Pero kagabi, ang mga CCTV sa bahagi ng overpass ay sinira ng kung sino, kaya walang nakakaalam kung ano ang ginawa niya roon. Pagkalipas ng 2 oras, saka lang siya muling lumitaw sa CCTV. Nang lumabas siya, may bahid ng pula ang kanyang mga kamay. Wala akong intensyong isisi ito sa iba. Ang iniisip ko lang, hindi naman marami ang may atraso sa'yo. Kaya pinagmasdan ko na rin silang lahat. Wala akong ebidensyang magpapatunay na Zhu Tianpeng kagabi ay talagang nagpunta sa overpass. At wala ring ebidensyang magpapatunay na siya ang nagpaalam sa buhay ng tao. Sa ngayon, ang dapat na pinaghihinalaan pa rin ay ako. Dahil Jade Rabbit ang nakakita sa mukha ko. Iyong si Hao Yi,
Akala mo kung sinong mabuting tao, pero sa totoo lang ay mas malala pa siya sa akin. Bukod sa akin, Wala nang dapat nakakaalam na si Tutu ay wala na sa kamay ni Hao Yi. Paano niya nalaman? Ibig bang sabihin nito? Anong problema? Baka nga nagkamali lang ako ng hinala sa lalaking ito. Sige. Huwag muna natin pag-usapan iyan ngayon. Ngayon, pinuntahan ka ba ni Miss Sheng? Mukhang napakalapit niyo sa isa't isa ah. Baka mamaya ay magkakaroon na ako ng bagong boss? Hindi. Ang sabi lang niya sa akin, may mahalagang sasabihin si Uncle Sheng sa akin. Pupunta ka ba? Si Uncle Sheng ay isang nakatatanda pa rin. E di pumunta ka. Bakit kailangan mo pang magpaliwanag sa akin? Hindi. Ang totoo, kung hindi ako pupunta. Sige na, naiintindihan ko. Pumunta ka na doon. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon at lilinawin ko ang lahat sa kanila. Ano naman ang kailangan mong linawin? Mahal na Uncle Sheng, Halika, Brother Yi. Maupo ka rito. Xiao Yi. Ang dahilan kung bakit ka ipinatawag ni Uncle ay hindi naman gaanong seryoso. Nais ko lang itanong sa iyo, tungkol sa inayos ng lolo mo at ng ama ko, nakasunduan ninyo ni Chang'an para sa inyong kasal? Hindi ko alam kung naaalala mo pa ito. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa. Uncle Sheng. Tungkol sa kasunduan sa kasal noon, gusto kong... Akala ko ay naipaliwanag ko na ng malinaw kay Miss Sheng ang lahat. Iyon ay isa lamang biro ng dalawang matanda habang sila ay lango sa alak. At dahil wala na ang dalawang matanda, ang sinasabing kasunduan sa kasal ay natural na dapat nang baliwalain. Sa tingin mo ba ay hindi karapat-dapat ang anak ko? Mabait si Miss Sheng, pero totoong hindi siya ang itinitibok ng puso ko. Sino ba ang itinitibok ng puso mo? Huwag mong sabihing ang babaeng multo na assistant mo ang gusto mo. Tama kayo? Mahal ko si Xiao pero hindi siya isang babaeng multo. Uncle Sheng, mag-ingat po kayo sa mga sinasabi nyo. Masyadong maalat ang pagkain ngayon, hindi ito akma sa panlasa ko. Mauna na po akong magpaalam. Ikaw? Brother Yi. Pa. Tutu. Tingin ko ang taong nakita mo noong gabing iyon ay malamang na pagbabalat kayo lamang ni Zhu Tianpeng. Paano kaya kita maipaghihiganti? Saka, kahit pa magtagumpay ako na makabalik sa langit para humingi ng tulong kay Emperador sa langit, paano ko naman mailalabas ang ebidensya laban kay Zhu Tianpeng sa kasalanan niya sa Diyos? Hello? Tapos na kaming kumain ni Uncle Sheng. Bakit ang bilis? Tingin ka sa bintana. Sandali lang, hintayin mo ako. Mayroon bang sasabihin na hindi pwedeng sabihin sa telepono? Masyadong malamig ang panahon, isuot mo na itong jacket mo. Bakit ayaw mong isuot? Isuot mo na ito. Baka masayang lang ang pagpunta ko rito. Gusto kita. Inaya ako ni Uncle Sheng na maghapunan kanina dahil gusto niya talaga kaming ireto ni Miss Sheng sa isa't isa. Tumanggi ako at sinabi ko sa kanila ng malinaw na ikaw ang mahal ko. Sa tingin ko, pagdating sa pagkatapat, mas maigi na sa personal ito gawin. Para mas seryoso. Ikaw? Mahal mo rin ba ako? Mahal mo ba ako? Ako. Ayos lang. Alam ko na mayroon ka pang hindi pagkakaunawaan sa akin ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para hulihin ang taong nagpahamak kay Jade Rabbit at pagbayarin siya. Pagdating ng oras na iyon, handa ka na bang bigyan ako ng kasagutan? Opo. Bumalik ka na sa loob. Malamig na sa labas. Xiaoe? Papasok ka ba sa kumpanya bukas? Alam kong nahihirapan ka ngayon,
Pero sa tingin ko, mas mabuti pang pumasok ka at makasama ang lahat kaysa magmukmok ka lang mag-isa sa bahay nyo. Opo. Chang Xiao bakit may kapal pa ng mukha ang pumunta rito sa kumpanya? Ano? Siguradong nabasa mo na yung mensaheng pinadala ko sa iyo kahapon, di ba? Ako ang tunay na mapapangasawa ni Brother Yi. Kinakausap kita, nakikinig ka ba? Miss Sheng, talagang ang galing mong magsamantala at maging abusado. Nagawa mo akong saktan? Dahil ang Miss Sheng ay kusang lumapit sa pinto ko, panahon na para sa ating lumang alitan na bayaran nating lahat ngayon. Ang sampal na ito ay para sa paghihiganti sa gubat, para sa pagiging tuso mo at mapanlinlang na ugali. Ang sampal na ito ay dahil sa mababang uri ng pagkatao mo, dahil sa ilang beses mong pakikipagsabuatan kay Zhu Tianpeng para lamang ipahamak ako. Ang sampal na ito, ang huling babala ko sa iyo. Dati, binalaan mo ako na kapag naglakas loob pa akong lumapit kay Huyi, ay padadalhan mo ako sa impyerno. Ngayon, ang mismong salitang ito ang ibabalik ko ng buo sa iyo. Sheng Changan, kapag sinubukan mo uling makialam sa amin ni Huyi, ay tapos ka na sa akin. Maglalakas? Maglalakas loob ka? Ano naman ang dapat kong ikatakot? Nakalimutan mo na ba? Na isa akong multong babae. Ngayong marunong ka na matakot, itanim mo na iyan sa isip mo. Chang Xiao humanda ka sa akin. Ano naman kung isa kang multo? Gagawa pa rin ako ng paraan para tapusin ka. Hoy, Assistant Chang, saan ka nang galing kanina? Miss na miss ka na ni President Hao, pumayat na nga siya Medyo kulob sa opisina? Magpapahangin lang ako sa labas? Mag-usap lang kayo dyan? Welcome back! Opo. Nandito na ako sa bahay. Maaari ka nang bumalik? Mag-ingat ka po sa pagmamaneho. Sige, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako kahit kailan. Zhu Tianpeng. Talagang hindi mo ako tinatantanan. Chang bakit? Ganito ba kabilis? Hindi mo na mapapatawad ang lalaking iyon na apelyidong Hao? Ang nangyari kay Jade Rabbit, hindi mo na ba pagbabayarin ang may gawa? Kung itatanong iyan ni General, ang gusto kong itanong kay General, paano mo nalaman na wala na si Jade Rabbit at sino ang nagsabi sa iyo? Na si Hao Yi ang may gawa niyon sa kanya? Mukhang napakakebolseran naman yata nito. Nagdududahan mo ba kung may tinapos akong diwata? Oo. Dahil ang Marsal Tianpeng ay laging mahilig magpanggap sa anyo ng ibang tao para gumawa ng kasamaan. Bakit? Ang general sa langit ay kilalang matapang sa kanyang mga aksyon, ngunit ngayong nasa lupa na, naging duwag ka na ba at nagtatago sa shell mo? Diwata, sa totoo lang, isa lang naman siyang hayop na nagkaroon ng isip. Kahit pa pinarusahan ko siya, ano naman ngayon? Walang hiya ka. Chang wag mo siyang intindihin, dahil kahit ikaw pa ang tapusin ko, anong magagawa nyo? Paulit-ulit mo na lang akong binabastos. Pinagpapasensyahan lang kita, dahil gusto kita, kung hindi, isasama na rin kitang paparusahan. Tianpeng, ang pagpaparusa sa isang Diyos ay labag sa batas ng langit. Hindi ka ba natatakot? Ako ang nagparusa sa Diyos? Sino ang makakapagpatunay nito? Diwatang Chang kapag hindi natapos ang misyon at bumalik sa kaharian, mawawala ang iyong pagka-immortal habang buhay kang mananatili sa mundo ng mga tao at magiging isang ordinaryong tao na lamang. Mahal na Diwata, sino ang makakapagpatunay na ako ang tumapos sa iyo? Diwata, huwag kang matakot. Bibigyan kita ng 7 araw para mag-isip. Basta't sumunod ka lang at ihanda ang iyong sarili at pumanig ka sa akin, sisiguraduhin ko na aalagaan kitang mabuti tulad ng dati. Walang hiya ka. Boss, eto po ang schedule ng trabaho niyo sa susunod na linggo. Tingnan niyo po kung may kailangang baguhin. Sige, ganyan na lang. Pasensya na po, tungkol sa lahat. Ang tungkol kay Yutu, ay nalinaw ko na ang lahat.
Wala kayong kinalaman doon. Maling-mali po ang naging hinala ko sa inyo. Muntik ko pa sanang. Kaya naman, maaari mo na ba ibigay ang sagot sa akin? Gusto kita. Nasaan ang goodnight kiss ko? Hindi ba ganoon naman? Kapag magkasintahan? Magandang gabi. Sabihan mo ako pag uwi mo. Chang'e, dahil iyan ang pinili mo, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Gusto kong makita kung kapag tinapos ko ang buhay ng lalaking ito, bukod sa akin, ano pa ang magiging choice mo. Sayang lang, hindi ako makalapit sa kanya. Hoy, magtawag pa kayo ng maraming tao? May ipapagawa ako sa inyo. Naiwan ko ang bag ko sa sasakyan ni Ho Yi. Ano ang kailangan nyo sa akin? Ang katapusan mo. Sino ang nag-utos sa inyo? Wala ka ng pagkakataong malaman pa. Magbabayad kayo. Humanda ka. Isang babaeng multo. Mahal na Diyosa, parang awa niyo na po. Inuutusan lang din po kami ng ibang tao. Layas. Nasaktan ka, ihahatid kita pa uwi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Siguradong pakana ito ng matabang lalaking iyon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Xiaoe? Mahika ba ang ginamit mo kanina? Ayos lang kung ayaw mong sabihin. Medyo naging... curious lang ako. Mahi ka nga iyon. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Na sa buwan ako nakatira, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Multo ka ba talaga? Ako ang diwatang Chang'e ng langit. Dinungisan ako ni Tianpeng na matabang baboy na iyon, kaya ako itinapon dito sa mundo ng mga tao. Kailangan kong matapos ang misyon bago ang aking ika-25 kaarawan para makabalik sa langit. Si Zhu Tianpeng ang samarsal Tianpeng ng langit. Kahit na narito na ako sa mundo, ayaw niya pa rin akong tigilan. At si Yutu, siya ang kinalinga ko sa kalangitan ng ilang 10,000 taon bilang isang spirit rabbit. Noong pinalayas ako sa lupa, itinapon lang siya pababa ni Zhu Tianpeng. Nawala siya dahil sa kamay ni Zhu Tianpeng. Nagpanggap siyang ikaw, at tinapos ang buhay niya. Kaya pala? Naisip ko rin kung paanong si Yutu ay. Naniniwala ka sa akin? Sinabi ko na sa iyo, maniniwala ako sa kahit anong sabihin mo. Dahil sa nangyari noon, si Zhu Tianpeng ay kailangang humarap sa napakalaking halaga ng multa. Naisip ko noon na magagawa nitong pabagsakin ng zoos. Pero ngayon, mukhang bilang isang Diyos, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Ayos lang yan. Ang mahalaga ay nagbigay tayo ng problema sa kaniya. Ano bang nagawa kong mabuti? At nagkaroon ako. Ang girlfriend ko ay isa palang diwata. Sabi mo noong huli, bago ka mag-25 taong gulang. Anong misyon ang dapat mong matapos? Ano ba iyon? May maitutulong ba ako? Wag na. Ito. Hindi mo ito matutulungan. Pagbalik mo ba sa langit? Babalik ka pa ba rito? Bawal ipaalam ang sikreto ng langit. Isa lang akong ordinaryong tao? At dapat ko munang ayusin ang kasalukuyan. Mauna na ako.
Sandali. Siguro wag ka na munang umalis. Wag ka na kayang umalis. Sige, mananatili ako. Nasaan ang kwarto? Isa lang ang kwarto dito sa bahay. Doon ako matutulog at sa sopa ka naman. Pasensya na, may sakit ako. Nasaktan ako. Pagkatapos ay ipapatulugin mo. Ang isang may sakit, sa sopa lang? Gusto kong matulog sa kwarto? Doon ako sa kwarto matutulog. Sige na. Ikukuha lang kita ng kumot. Gising ka na? Halika, kumain ka muna ng lugaw. Ito lang ang alam kong lutuin. Sige, titikman ko. Ang galing mo. Kumain ka pa ng marami. Hello, Uncle Sheng. Opo. Ano? Sige, naintindihan ko po. Opo. Tawag iyon ni Uncle Sheng. Inimbitahan niya akong maghapunan mamaya bilang paumanhin daw sa nangyari noong nakaraan. Isa pa, nakatatanda siya? Ayos lang. Sige na. Pumunta ka na. Kaya ko naman umuwi ng mag-isa. Ipapahatid na lang kita kay San Tiancheng. Sige po. Hoy, ano na ang nangyari? Ano? Kahit isang mahinang tao lang, ay hindi nyo pa rin makaya. Multong babae? Sige, alam ko na. Kahit isang sentimo ay hindi ako magbabayad sa inyo. Pinipilit mo akong ako na mismo ang tumapos nito. Hala, nandito na si Xiao Yi. Uncle Sheng? Brother Yi, maupo ka po. Maupo ka. Oh, tikman mo kung masarap ba ang mga pagkain ngayon. Sinabihan ko talaga sila na bawasan ang asin sa luto. Xiao Yi, pinapunta ka ni Uncle dito. Pangunahing dahil gusto kong humingi ng paumanhin sa'yo. Hindi po. Masyadong mabigat ang sinasabi ni Uncle. Teka, hayaan mo munang matapos si Uncle. Noong huli pagkatapos mong umalis, ay nag-isip-isip din ako. At sa tingin ko, pagdating sa usapin ng pag-ibig, hindi talaga ito mapipilit. Dahil, wala kayong pag-asa ni Chang'an sa isa't isa. Ay hindi ka na. Pipilitin pa ni Uncle. Tapat na binabati ka ni Uncle? At ang iyong munting assistant na sana ay magtagal kayo habang buhay. Si Uncle, mauuna ng uminom. Uncle! Alam ni Uncle na bawal ka sa alak, kaya matapang na tsaa ang nasa baso mo. Kaunti lang ay sapat na bilang tanda ng paggalang. Kung gayon, maraming salamat po sa pagbati ni Uncle. Chang'an, sa ginagawa mong ito, kapag nagkamalay na si Ho Yi, palalampasin ba niya ang ginawa natin sa pamilyang Sheng? Pa, anong kinakatakutan niyo? Sa aspeto ng trabaho, kahit ano pa ang mangyari, sa ugali ni Brother Yi, basta't nakuha na niya ako, tiyak na magiging responsable siya sa akin. At sa personal naman, magkaibigan ang mga pamilya natin, kahit alang-alang na lang sa respeto niya kay Lolo, hindi niya tayo gagawa ng masama. Pero, Pa, huwag na kayong mag-alala. Noong nakaraang mga araw, hindi ba't sabi niyo ay may problema na sa pondo ng Shengshi? Kapag naging gineng, ho na ako, ang mga problemang iyan kay Brother Yi ay balay-wala lang. Siguradong tutulungan niya kayong ayusin iyan. sige, makikinig na ako sa'yo. Si Tito, ay pupunta lang muna sa banyo. Kayo muna ni Chang'an. Ang kumain muna, sige. Brother Yi, hayaan mong ako ang... Huwag mo akong hawakan.
Anong ginawa mo sa akin? Wala ito. Pampahina lang ito ng katawan. At pampagana na gamot, hindi naman ito makakasama sa kalusugan mo. Brother Yi, mahal kita. Mahal na mahal talaga kita. Bata pa lang ako ay pangarap ko nang maikasal sa iyo, Brother Yi. Ang kamay ko nabali. Sheng Changan, sinabi ko na sa'yo na kung susubukan mo pang gumawa ng masama sa akin at kay Hao Yi, tatapusin kita. Huwag. Bawal ang ginagawa mo. Bawal iyan. Parurusahan ka ng batas. Shawa? Ang sakit ng mukha ko. Chang Xiaoe. Pagbabayarin talaga kita. Pababagsakin kita. Ikukuha muna kita ng tubig. Diwatang Chang'e, nandito na si Diwatang Chang'e. Gusto pong makita ng hamak na diwatang ito si Emperador sa langit. Kaya pakiusap po sa inyong dalawa, maaari po ba ninyo akong i-anunsyo? Sige, maghintay ka lang muna, Diwata, pupunta na ako. Aray, pare. Biglang sumakit ang tiyan ko at hindi ko na kaya. Samahan mo muna akong hanapin si manggagamot ng kalangitan. Pero narito pa si Diwatang Chang'e. Aray ko, masakit na talaga ito. Sige na, ihahatid muna kita doon tapos babalik ako para i-anunsyo si Diwata. Mauna ka na, susunod agad ako. Hindi ko akalaing si Diwatang Chang'e ay mabilis na magiging isang immortal. Chang'e, 10,000 taon na tayong magkasama, pero kahit kailan, hindi mo man lang ako nilingon. Ngayon, magkakagusto ka pa sa isang mortal na 20 taon mo lang nakasama. Chang'e, bakit? Kahit pa isang mortal si Hu Yi, namumuhay siya ng may dangal at katapatan. Hindi katulad mo na isang traitor at tuso na hinding-hindi magiging kapantay niya. Kapag nakausap ko na si Emperador sa langit, tungkol sa pagtapos mo kay Jade Rabbit, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Pero, mukhang hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. General po, yung mga taong nakita ni Diwatang Chang'e kanina, na itumba at natapos na ang lahat. Ano? Nagawa niyo ang bagay na iyon. Chang'e, yamang ako ang general at hindi ko makuha ang iyong puso. Kung ganoon, wala akong pakialam. Kung tapusin ko na ito. Tianpeng, nagawa mo pa talagang gumawa ng kasamaan dito sa langit? Bakit naman hindi? Ngayon din ay gagawin ko, natapusin ka sa sarili kong mga kamay, upang tuluyang maalis ang dala kong sakit at pangungulila ng milyon-milyong taon. Tianpeng, huminto ka na. Emperador sa langit. Ang nagkasalang diwata na si Chang'e ay nagnanais magsumbong laban kay Marsal Tianpeng. Una, hinamak at pinahiya niya ako, at matapos iyon ay ginamit niya ang kanyang posisyon para paulit-ulit na hadlangan ang pagbabalik ko sa langit. Ang Jade Rabbit ko rin po ay nawala na sa kamay ni Tianpeng. Nakikiusap po ako, Emperador sa langit, pumanig po kayo sa katuwiran para sa akin. Emperador sa langit, Emperador sa langit, huwag po kayong maniwala sa mga maling pinagsasabi ni Diwatang Chang'e. Ako po, nandoon po ako sa lupa para gampanan ang tungkuling magmanman para sa inyo. Ang inyong alipin po ay kailanman ay hindi gagawa ng anumang masamang gawain. Ang masamang balak ni Tianpeng kanina ay mismong nasaksihan niyo po. Hindi pa ba po sapat iyon bilang isang ebidensya? Emperador sa langit, makinig po kayo sa akin. Manahimik ka. Tianpeng, ang lahat ng ginawa mo noong nasa lupa ka ay malinaw na sa akin. Huwag ka nang gumawa ng marami pang dahilan. Pakulong si Tianpeng sa piitan at hintayin ang kaniyang parusa. Emperador sa langit, huwag po. Nagkamali po ang inyong general. Emperador sa langit, aminin ko na po ang aking pagkakamali. Hindi po maaaring makulong ang inyong general? Mayroon pa akong 800,000 mga Tianhe Navy na dapat sanayin. Emperador sa langit. Kung gayon, kukunin ko na ang iyong simbolo ng kapangyarihan. Huwag, pakiusap. Emperador sa langit. Maraming salamat po, Emperador sa langit. Tumayo ka na.
Chang'e, ang mga nangyari noon ay dahil sa aking naging pagkakamali, kaya naman naging biktima si Diwata. Wala na ang iyong Jade Rabbit habang pinoprotektahan ka. Sige, gagawa ako ng eksepsyon sa pagkakataong ito at hihiling ako ng pabor kay Yama. Maraming salamat po, Emperador sa Langit. Ang iyong Jade Rabbit, bagamat nananatili ang kaniyang espiritu, ay wala na siyang natitirang lakas, hindi na siya naiiba sa ordinaryong kuneho, kailangan niyang magsimula uling magsanay. Hanggat humihinga pa si Jade Rabbit, hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Emperador sa Langit, bilang inyong tagasunod, mayroon pa sana akong huling hiling. Nakikiusap po akong pagbigyan niyo ang hiling kong ito. Ano iyon? Kahit pa po pinalayas ako sa kalangitan, mahigit 20 taon na rin akong nabubuhay bilang tao. At mayroon na akong mga itinatanging tao sa lupa. Nakikiusap po ako, Emperador sa Langit, pahintulutan niyo akong bumalik sa mundo ng mga tao bilang si Chang Xiaoe at ubusin ang aking buhay doon bago muling bumalik para sa aking tungkulin. Dahil ba ito sa taong nagngangalang Hou Yi? Tunay nga na ito ang busog na ginamit para patumbahin ang araw. Punong-puno ng espiritual na kapangyarihan ang busog na ito. Ito nga talaga ang orihinal na banal na busog ng pagpana sa araw ng walang duda. Tungkol naman kay Hou Yi, siya ay tiyak na ang muling pagkabuhay ng bayaning bumaril sa araw mula noong unang panahon. Noon, binalak ko na tulungan ang bayani na umakyat sa langit. Ngunit, noong makita ko siya, pumanaw na siya. Hindi ko akalain na kayong dalawa ay mayroon palang ganitong tadhana. Sige, bilang pinuno, pinapayagan ko na ang inyong hiling. Kapag dumating na ang dulo ng inyong buhay, sabay kayong umakyat dito sa langit. Subalit, Chang'e, sa iyong pagbaba sa lupa, isasara ko ang lahat ng iyong mahiwagang lakas. Mabubuhay ka tulad ng isang normal na tao. Ikaw, tinatanggap mo ba ito? Siyempre po. Maraming salamat po, Haring Langit. Sige. Maaari ka nang umalis. Xiaowei? Xiaowei! Hoy! Director Sun! Pumunta ba si Xiaowei sa kumpanya? Ano po? Wala po siya rito. May nangyari na naman ba kay Assistant Chang? Huwag muna po kayong mag-alala. Magpatawag ka agad ng mga taong hahanap sa kaniya? Kailangang mahanap niyo si Xiaowei para sa akin. Bilis. President Ho, hindi ko pa rin po siya mahahanap. Pero nakipag-ugnayan na ako sa mga pulis. Assistant Chang, ay parang naglaho na lang sa hangin. Magpatuloy kayo sa paghahanap. Kailangang si Chang Xiaowei ay mahanap niyo para sa akin. Xiaowei, nakauwi ka na ba? Nandito ka na? Saan ka ba nagpunta? Mukha kang masyadong... Anong nangyari? Akala ko hindi ka na babalik. Bakit naman hindi ako babalik? Ayos na ang lahat, oo. Naaalala mo ba yung kinuwento ko sa'yo dati? Na dahil sa sariling kagustuhan ni Tianpeng, naglagay siya ng sumpa para hindi ako makabalik sa langit. Kailangan kong makuha ang isang taong kapareho niya ng tadhana, isang lalaking may pinakamalakas na enerhiya na tapat na nagmamahal sa akin. At bago ang aking ika-25 kaarawan, ay dapat kaming magsama para lang makabalik ako sa langit. Kagabi lang, natapos ko na ang sumpang iyon. Ipinaliwanag ko na ang lahat kay Emperador sa langit. Binawi na niya ang Tiger Tali ni Tianpeng at ipinakulong na siya sa kulungang langit. Tinulungan din niya ako na bawiin ang Jade Rabbit mula kay Yam. Pinayagan din niya ako, na bilang isang mortal, ay makasama ka habang buhay. Talaga? Ibig sabihin ba nito? Hindi ka na aalis? Opo, hindi na ako aalis. Hindi lang iyon. Dahil sa pendant na ito, nakilala ni Emperador sa langit na ikaw pala si ang mandirigmang namamana ng araw mula noong simula ng panahon. Kaya pinayagan niya na pagkatapos ng iyong buhay ay makakasama kita sa langit.
ang mandirigmang namamana ng araw. Iyon ay? Hayaan mo na. Hindi na iyon importante. Ibig bang sabihin, kahit na mawala na ako, ay magkasama pa rin tayo? Habang buhay ay magkasama na tayo. Opo. Pero, sa palasyong Guanghan ko, isang kuneho at puno lang ang nandoon, masyadong tahimik doon. At pagdating ng panahon, baka mainip ka lang. Kapag kasama kita, paano naman ako maiinip? Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ako. Mas maganda ba ang papel kaysa sa akin? Hulaan mo. Hoy, Assistant Chang, saan ka pumunta kahapon? Hindi ka makita ni President Ho. Halos maiyak na siya. Kapag nagpatuloy ka sa kalokohan mo, humanda ka sa bonus mo. Nagpapanggap ka pa na matapang. Oo nga pala, noong isang araw, nung nawala ka kasama ni Assistant Chang, pati yung mula sa Zhu Group na si President Zhu, dahil sa mga hindi nabayarang buwis, baon na sila sa utang. Yung mga mamimili na bumili ng mga produkto nila, nagpa-refund na ang lahat, mukhang malaking halaga, ng dolyar ang babayaran nila. Yung mga nasa taas, hindi mahanap si President Zhu, halos mabaliw na sila. Lahat ay nagsisiuwian na ngayong umaga, iniwan na nila ang kanilang mga trabaho. Ang buong Zhus ngayon ay watak-watak na. Bagay lang sa kanila. Bagay lang talaga sa kanila. Ay oo nga pala, may isa pang bagay, pumunta rito ang mga pulis kahapon. Pulis? Opo, sabi nila ay nag-report si Sheng. Na di umano ay si Assistant Chang daw ay sinaktan si Miss Sheng. Binali ang kamay niya at sinira pa raw ang mukha niya. Pero dahil wala namang sapat na ebidensya, nakalimutan na lang ang kasong ito. Pero sabi ko nga, itong si Miss Sheng ay masyadong mahusay mag-imbento ng kwento. Ibinabato niya ang lahat ng masasamang paratang sa ating si Assistant Chang. Tingnan niyo ang ating si Assistant Chang, napakapayat at mukhang mahina. Magagawa ba niyang baliin ang kamay nito? Kalokohan lang iyon. Tama ka. Ano na ang nangyari kay Sheng pagkatapos? Balita ko ay, nawala siya sa sariling kaisipan. Dahan-dahan naman. Masakit na. Matatapos na ito, Miss Sheng. Magtiis ka lang muna. Sinasabi ko sa iyo, kapag nagkaroon ng pilat ang mukha ko, hindi mo na magagawang magtrabaho bilang doktor kailanman. Miss Sheng, noong una pa lang ay sinabi ko na, masyadong malalim ang iyong pilat kaya walang sino man ang makakasiguro nito. Manahimik ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gawin mo. Kapag naiwan ang pilat na ito sa mukha ko, hinding-hindi kita patatawarin. Miss Sheng, ikaw naman. Chang'an, huwag kang matakot. Hahanap si Papa ng pinakamahusay na doktor para maayos ang mukha mo. Papa, anong gagawin ko? Ang buhay ko. Ang buong buhay ko ay sinira na ni Chang Xiaoe ang masamang babaeng iyon. Wala akong pakialam. Kailangan mo akong tulungang maghiganti. Tulungan mo akong parusahan ang babaeng iyon at tapusin siya. Pa? Sige. Tutulungan kita. Noong araw na iyon, masyadong ba akong naging sobra? Nabalitaan kong matalik na magkaibigan ang mga pamilya nyo, pero nasira ko ang mukha ni Sheng Chang'an. Paano na kayo sa susunod? Mula nang ang mag-amang iyon ay lasunin ako at balakin akong pagtaksilan, ang dalawang pamilya namin ay wala nang anumang ugnayan. Ngayon, ikaw ang pinaka-inaalala ko. Sa uri ng ugali ng mag-amang iyon, tiyak na hindi ka nila hahayaang manahimik ng ganoon na lang, lalo na't nawala na ang iyong kapangyarihan. Pero nasa akin ka naman eh. Oo. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Bukas, magpapatawag ako ng mga bodyguard para sa'yo, para mas kampante tayo. Sige po. Assistant Chang, ngayong gabi, may kakausaping partnership si Sir Ho kay Zhao Group kaya ako na ang maghahatid sa iyo pa uwi. Hindi na kailangang maabala pa si Director Son, kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi maaari. Mahigpit na bili ni Sir Ho na dapat ay maihatid kita ng ligtas hanggang sa loob ng inyong bahay bago ako makauwi. Pasensya na sa abala, Director Son. Walang anuman. Talagang ganito lang ang buhay. Biro lang, tara na. Director Son, Bakit po? nandito na ako sa bahay. Hindi ka pa ba uuwi? Ha? Ako? Ehem. Assistant Chang. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa iyo. Assistant Chang. Nakalimutan ko na. Kaarawan ko pala ngayon. Nagulat talaga ako sa inyo. Naku, Assistant Chang, hindi namin ito kasalanan. Gusto ni Sir Hao na bigyan ka ng sorpresa. Ako mismo ang gumawa nito
Kahit na hindi maganda ang hitsura. Pero, tikman mo sana. Boss, gusto rin po naming tumikim. Hala, gusto rin po namin na tumikim. Ish, huwag kayong makialam. May importante pa tayong ginagawa. Regalo para sa iyo. Xiaoe? Hindi ako marunong magsabi ng matatamis na salita. Ang kaya ko lang ay ibigay ang buong puso ko sa iyo at magtanong kung papayag ka bang magpakasal sa akin? Magpakasal ka na. Magpakasal ka na. Magpakasal ka na. Oo, payag ako. Kiss na iyan. Kiss na iyan. Kiss na iyan. Masyado ba tayong nagmamadali? Kakapropose mo lang at heto na tayo, namimili na agad ng gown. Mabilis ba? Pakiramdam ko nga ay masyado pang mabagal dahil ang girlfriend ko ay isang napakagandang Diyosa. Kailangang pakasalan kita agad para makasiguro ako. Kung hindi, kapag bumalik ka na sa buwan, saan pa ako hahanap ng girlfriend? Sir, ma'am, kailangan niyo po ba ng rekomendasyon? Sige po, pakisuyo. May gown po doon sa kabila. Nababay-bagay po sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Diyos ko! Beb, Chang, bagay na bagay po sa inyo ang gown na ito. Parang ginawa talaga ito para lang sa inyo. Maganda ba? Kahit ano ang isuot mo ay maganda. Ito na ang kukunin namin, pakibalot na ito. Sige po, sandali lang. Hello? Sige, pabalik na ako agad. May bigla ang importanteng lakad sa opisina. O sige, okay lang ako. Sige na, pumunta ka na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Tatawag na lang ako ng bodyguard para sunduin ka rito. Huwag na. Balak ko pa kasing mag-isa at mamasyal muna. Mahihirapan lang ako kung may bodyguard. At saka, si Tianpeng ay nasa bilangguan ngayon. At hindi alam ni Sheng Changan na wala na akong kapangyarihan. Kaya hindi siya mangangahas na galawin ako. Ligtas naman ako. Pero, Sige na, pumasok ka na sa kumpanya. Kaya ko na ang sarili ko. sige. Tumawag ka kapag nakauwi ka na. President Sheng, tingnan niyo po ang taong ito na ihatid na namin sa inyo. Ang bayad po sana. Lumayas kayo. President Sheng, kailangan niyo pong mag-ingat ng mabuti. Sabi ni Miss Sheng na ang babaeng ito ay medyo kakaiba. Tingnan niyo po itong bawang namin, pati na itong agimat. Pwede bang dagdagan ang bayad? Kahit kaunti lang, hindi na namin ito kukunin. Sa inyo na po iyan para magamit nyo. Pakiusap, tingnan ninyong lahat ang nakalagay sa ating mga mesa. Ang ikalawang pahina ng proposal para sa proyekto. Ito ang ating WHO group at ang SU group mula sa katimugang bahagi ng lungsod. Pasensya na po. May kailangan lang akong asikasuhin sandali sa labas. President WHO, bakit tila nagmamadali ka? Anong nangyari? Magpadala kayo ng tao para hanapin si Xiaoe. Ipaalam nyo agad sa akin kapag nahanap na ninyo siya. Ano? Bilis! Bilis! Nawawala na naman ba si Assistant Chang? Ikaw ba ay? Si President Sheng? Anong balak mong gawin? Anong gagawin? Sinira mo ang anak ko, kaya syempre, sisirain din kita. President Sheng, ilang beses akong pinagtangkaan ng anak mo. Sinira ko lang ang kanyang mukha. Napakabait ko na nga sa kaniya. Kapag ginawa mo iyan, hindi ka ba natatakot na si Hou Yi ay gumawa ng gulo laban sa iyo? Sige lang, pabayaan mo si Hou Yi, na ako ang harapin. Kahit pa mabulok ako sa kulungan sa natitirang buhay ko, gagawin ko ang lahat para sa anak ko para makapaghiganti. Pagbabayarin ko ang mga may gawa nito sa aking anak. Hinto. Ikaw, Maayos ka lang ba? paano mo ako nahanap? Uncle Sheng, tinatawag kitang tito, pero ganito ang gagawin mo? Ano naman? Ano naman ang ginawa nyo? Sa aking anak? Hou Yi, mahal na mahal ka. Ng anak ko? Pero ikaw?
Hinayaan mo lang ang babaeng iyan. Nasaktan ng husto ang anak ko. Gusto ko lang namang pagbayarin ang nanakit sa kanya. Anong mali doon? Walang hiya ka. Tumawag na ako ng pulis. Paparusahan ka ng batas. Tara na. Patawad? Hindi sana kita iniwan ng mag-isa doon. Hindi mo kasalanan iyon. Masakit pa ba? Hindi na. Ngayong makukulong na si Boss Sheng, si Sheng Changan na lang ang natitira at wala na siyang magagawang gulo. Wala na tayo. Na dapat pang ikabahala. Oo. Zhang Xiaowei. Zhang Xiaowei. Zhang Xiaowei. Zhang Xiaowei. Uy, nasaan ang mga hikaw ni Beb? Chang? Hahanapin ko lang. Tignan mo muna sa loob ng sasakyan. Nasa akin ang mga hikaw. Dahil ako ang maid of honor ngayon, lumabas ka na muna. Sige po. Pakialagaan na lang po siya ng mabuti. Tutu. Ako? Hindi ba ako nananaginip? Ang ating nobya sa araw na ito ay hindi dapat umiyak. Alam ni Emperador sa langit na kasal mo ngayon, kaya pinayagan niya akong maging tao. Para samahan ka rito sa lupa sa loob ng isang araw. Subalit, bukas ng umaga ay kailangan ko nang bumalik sa langit para magulat. Salamat. Sa iyo, amo ko, ay ipinagkakatiwala ko na siya. Kailangan mong alagaan siyang mabuti. Pangako. Sige, sa'yo namang gwapong groom, Ginoong Hao. Tinatanggap mo ba ang kaharap mong si Bebe? Chang, bilang iyong asawa, maging sa ulan o sa sikat ng araw, sa hirap man o sa ginhawa, na mananatiling tapat sa kanya magpakailanman. Handa ka ba? Opo, handa ako. Mabuti. At sa iyo naman magandang bride, Bebe. Chang, tinatanggap mo ba ang kaharap mong si Ginoong Hu bilang iyong asawa, maging sa sakit man o sa kalusugan, sa ulan man o sa sikat ng araw, na mananatiling tapat sa kanya habang buhay? Handa ka ba? Opo, handa ako. Ayos. Ngayong araw na ito, sa sandaling ito ng inyong pag-iisang dibdib, hayaan ninyong taimtim naming batiin ang ating bagong kasal, maligayang pagpapakasal, at naway tumagal ang inyong pagsasama ng may pagkakaisa ng puso. At ngayon naman, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Diwatang Chang'e. Diwatang Chang'e. Sa wakas at nakabalik ka na. Itong si Jade Rabbit, tuwing ikalawa o ikatlong araw, ay pumupunta rito sa amin para magbantay. Siya na nga ba ang maalamat na mandirigma na pumuksa sa mga araw? Masyado po kayong mapuri. Ako po ay isa lamang simpleng tao. Matapos ang ilang taon sa mundo ng mga tao, masuwerte akong kinilala ng Celestial Emperor. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataong makaakyat dito sa langit. Si Diwatang Chang'e, nananatiling mag-isa sa palasyo ng libo-libong taon. Gaano karaming mga bathala ang humanga sa kanya. Hindi ko akalain na sa huli ay sa isang tulad mo lang siya mapupunta. Chang'e, Haoyi? Nagbibigay galang po sa Celestial Emperor. Nagbibigay galang po sa Celestial Emperor. Haoyi, bilang pinuno, dahil sa iyong kabayanihan sa pagpuksa sa mga araw noong unang panahon, itatalaga kita bilang General ng Flaming Sun Realm upang pamunuan ang hukbo ng 600,000 kawal. Tinatanggap mo ba ito? Tinatanggap ko po ang inyong utos, hinding-hindi ko bibiguin ang inyong kabutihan. Tungkol naman sa iyong titirhan, yamang, nagmamahalan kayo ni Chang'e at may kasunduan na rin kayong magpakasal, lumipat ka na sa Guanghan Palace upang doon nakasama niyang manirahan. Maraming salamat po, Celestial Emperor.